dato kundi maging sa mga botante upang magkaroon ng kaliwanagan ng isip, matatag na paninindigan at malinaw na layunin para sa kapakanan, kabutihan at kinabukasan ng bayan. Batay sa pinakuling tala ng Commission on Elections, tinatayang aabot sa higit 60.6 na milyon ang rehistradong botante para sa halalan 2025. Samantala, nasa mahigit 18,000 ang bagong opisyal ng bayan ang kailangang mahalal sa iba't ibang posisyon sa lokal at pambansang antas. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Sa gitna ng pagod at pag-aalinlangan, naririnig mo ba ang tinig ng pag-asa? Isang programang puno ng inspirasyon na handog ng kabataan at para sa kabataan. Ito ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Makakasama niyo sina Evan Clemente at Mira Nicolas tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa bawat araw may bagong pag-asa, sa bawat puso may tinig na kay ganda. Vox Konsolasyon sa aking paglalakbay, gabay at liwanag, tungo sa tamang daan. Tinig ng pag-asa at pananampalataya, sa bawat puso ating maririnig. Vox Konsolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan, iyan ang ating hiling. Sa mga unos ng buhay, di tayo susuko. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyo. Vox Konsolasyon na ang ating sandigan, sa oras ng alinlangan, patuloy lang ang laban. Tinig ng pag-asa at pananampalataya, Sulog dating maririnig. Vox Konsolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan, iyan ang ating hiling. Sa pang-araw-araw na buhay, Salita ng Diyos sa atin ay gabay. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Isang magandang hapon mga kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Ikatlo ng Mayo taong kasalukuyan, ako ang inyong kapanalig, Evan Clemente. At ako naman ang inyong lingkod, Mira Nicolas. Kami ay makikinig sa mga himig na inyong buhay at kasama nyo para mapalakas ang inyong pananampalataya. Panibagong araw, panibagong buwan, panibagong boses. Samahan nyo kami sa isang oras na puno ng talakayan at pag-asa. Ito ang Vox Konsolasyon,
Tinig ng Pag-asa, Lakas ng Pananampalataya. Hatid ng LCUP Campus Hour Season 12. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, maigi humingi tayo ng patnubay sa Panginoong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Maraming salamat sa mga biyaya na iyong binigay na kami magsama-sama ngayon upang makapulot ng mga bagong aral at mapalakas sa aming pananampalataya sa iyo. Naway kami iyong patawarin sa mga kamalian na aming nagawa at napagkalooban ng liwanag at pag-asa na itama ang mga ito. Ang lahat na ito ay aming pinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Vox Konsolasyon, Tinig ng Pag-asa, Lakas ng Pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Mapagpalang hapon mga kapanalig na nakikinig at nanonood ngayon sa atin dito sa DZRV 846. Mapagpalang hapon, kapanalig Evan. Mapagpalang hapon, kapanalig Mira, no? Mapagpalang hapon din sa mga kapanalig natin nakikinig, na nanonood, at kung saan tayo napapanood, napapakinggan. Pansin mo maraming ganap, maraming events sa ating mga salipunan, sa simbahan, sa politika, sa gobyerno, may mga campaign pa, may mga rally pa, at kung ano-ano pa, lalo ngayon summer, puro outing. Naalala ko sa amin doon sa Paumbong, sa bayan sa Paumbong, kapag ka dumarating ang buwan ng Abril hanggang Mayo, makataraan yung Semana Santa, ang tawag namin dyan piestahan na. Kasi salit-salita na yung fiesta dyan. Kada linggo yata, puro fiesta. San Roque, San Isidro, San Jose, Santo Rosario, San Vicente, lahat na. As in, kapag ka nga nagpunta ka sa Facebook, makikita mo ron na amoy minudo, yung hangin, amoy minudo, Amoy minudo na. May apretado at machado pa yan. Oo, ganun. Tama ka dyan, kapanalig Evan. Doon nga sa amin sa Bulacan, nung May 1, kapistahan po ito ni San Jose at pinagdiwang din natin ng araw ng mga manggagawa. Pero kapanalig Evan, at para sa ating mga kapanalig na nanonood ngayon, hindi lang po piyestahan ang ating paghahandaan, kundi ang 2025 midterm election. Isa ito sa pinaka-importante kaganapan ngayong buwan dahil ito na po ang pagkakataon na pipili tayo ng mga pinuno na maglilingkod sa ating bayan at magtataguyod sa ating mga karapatan. Tama ka dyan, kapanalig Mira, nabanggit mo ngayon salitang karapatan, ano? Lahat ng tao may karapatan, regardless kung ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, bata ka man, matanda, mahirap, mayaman, basta ikaw ay nabubuhay, may karapatan ka. Ilan sa mga karapatan natin yung tinatawag na karapatan nating mabuhay, karapatan nating makapag-aral, karapatan nating magkaroon ng malayang pamamahayag, yung mga ganong karapatan. And ngayon, yung topic natin ngayon, yung karapatan natin bilang pagpili ng mga susunod na leader na mag-aakay sa atin patungo sa magandang lipunan. Tama ka dyan, kapanalig Evan. Correct. Kaya naman para sa ating mga kapanalig ngayon, para mas mapalalim pa ang ating usapan ngayong hapon, maaari nyo ipadala ang inyong mga mensahe at inyong magiging sagot gamit ang ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Mapapakinggan at mapanood nyo rin kami sa YouTube channel, Veritas PH, Facebook page, DZRV846 at maging sa Veritas Sky Cable 211. At dahil ang ating first episode ay tungkol sa eleksyon, ang ating question of the day ay, sa nalalapit na eleksyon, ano ang pinakamahalagang katangian na hinahanap nyo sa isang kandidato at bakit? Ipadalangin yung sagot gamit ang hashtag JustSaying sa ating comment section sa ating live streaming DZRV846 sa YouTube at Facebook, at makikita nyo rin kami sa Facebook page LCUP Campus Hour Vox Konsolasyon. Muli, para sa ating mga kapanalig na nakikinig, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Gusto na kayo, Ma. Sana magkakasama pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi sana ako naiwang mag-isa dito.
Condolence ha. Kailangan mo nakausap lagi open ang pintuan ng publication sa'yo. Ha? Uy, kissing. Girl. Sino po sila? Hi, Anya. Ako si Claire. Pwede ba kayo makausap? Anong kailangan mo? Tsaka paano mo ko nakilala? Long story, girl eh. Pero ichichika ko na lang sa'yo mamaya. May klase ka pa ba? Kung oo, sige, mamaya na lang tayo magkita after class. Okay? Bye! Oh, tapos sa klase mo? Tara na, girl. Hinihintay na nila tayo. Hindi naman ako kumaya dyan. Tsaka, saan ba tayo pupunta? Basta, mamaya ka na magtanong. Sumama ka na lang. Para natin. Dali! Let's go! Guys, ito nga pala si Anya, yung kinikwento ko sa inyo. I-welcome naman natin siya. Uy, si Anya! Alam ko, girl, medyo na-shock ka ha, pero chill ka lang. Ako nga pala si Claire, leader ng Sandiwa. Isa kaming grupo ng kabataan na naglalayong magbigay boses sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pati na rin sa mga kabataan na tulad natin. Pero bakit ako nandito? Actually, girl, matagal na kitang kilala. Sikat ka kaya, no? Lalo na yung mga articles na sinusulat mo noon. Alam mo, lahat ng nandito sa Sandiwa, kilala ka. Kaya nga gusto ka namin maging miyembro eh. Dahil alam namin na malaking magiging ambag mo sa grupong ito. At saka, sayang din yung talent mo, no? Salamat, Claire, pero matagal na kasi akong tumigil sa pagsusulat. Noon yon, hindi na ngayon. Salamat sa alok mo, pero hindi ko yun kaya tanggapin. Anya, alam ko ang nangyari sa mga magulang mo. At naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero, sa tingin mo ba, Wala kang alam, Claire. Pasensya na, pero hindi ko talaga kayang tanggapin yung offer mo. Salamat, pero kailangan ko nang umuwi. Anya! Anya! Anak, Anya, sa makalawang linggo na kami makakauwi ng nanay mo. Ilak mo palagi yung gate. Basta, tumawag ka lang kapag kami kailangan ka. Ha? Alagaan mo sarili mo, anak, ha? Yung mga pagkain pa dun sa ref. Tapos yung allowance mo, nilagay ko na sa wallet mo na sa ibabaw ng drawer mo. Yes, ma. Paulit-ulit naman kayo eh. Kayong mag-iingat sa labas. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ang laki-laki ko na, oh. Kayang-kaya ko na sarili ko. Ay, sus ko. Yan,
Ayan, nakita po natin mga kapanalig, no? Ang bagong programa po namin, ang tawag po namin dito ay Sa Himig ng Buhay, na kung saan magbibigay po kami ng bagong pag-aral at pag-asa. So unang dula po na pinakita na po namin, ito po yung pinamagatang Sa Likod ng Panulat. Ito po yung hatid sa atin ng DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Mga kapanalig, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Vox Consolacion Campus Hour Season 12. Campus Hour Season 12. Ang pogi talaga niya. Oo nga, Bes. Hindi ba action star yan? Bes, siya ang pinakagwapong kandidato ngayon. Iboto natin siya, Bes, ngayong eleksyon. Kapanalig, huwag mong iboboto ang kandidato dahil lamang sa ganda at popularidad. Kilalanin mo ang pagkatao, kakayahan at katangian ng mga kandidato. Kapanalig, maging matalino at mapanuri sa pagpili ng mga kandidato. Piliin ang kandidato na tunay na maglilingkod para sa bayan at hindi para lamang sa pansariling kapakinabangan. One God we vote. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. It is really a pleasure for me as your Apostolic Nuncio, the representative of Pope Francis here in the Philippines, to express on behalf of the Holy See enthusiastic and prayerful congratulations to Radio Veritas 846 on this Easter Sunday, the 56th anniversary of your foundation in April of 1969. For more than a half century since the station was formally inaugurated by the Archbishop of Manila, His Eminence Rufino Cardinal Santos, Radio Veritas has been faithful to its mission of proclaiming the truth even in the most difficult and challenging of times. Jesus tells us in the Gospel of St. John, you will know the truth and the truth will set you free. Veritas liberabit vos. Let us thank God on this anniversary day for the gift of Radio Veritas and pray that it will always be faithful to its mission of transmitting the truth which is Veritas, in our own time and into the future. Happy Easter, and may God bless each and every one of you. Singing Jubilee, we are pilgrims of hope. Ayan, nakita natin mga kapanalig, no, ang buhay na meron si Anya. Ano ba masasabi mo, kapanalig Evan? Naku, nakaka-curious tayo sa kwento ni Anya. Ano kayang meron doon sa nangyari sa kanya? Bakit ba siya ganun? Pero wag na natin patagalin pa. Atin na pong pagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng ating dula. Isang mag-asawa ang nasawi matapos silang pagbabarilin ng riding in tandem. Ang mga biktima ay kinilalang sina Gary at Elisa de Vera. Ayon sa ulat, ang insidente ay naganap sa isang eskinita. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon. Anya, naghanap sa'yo babae kanino? Sino raw? Claire daw eh. Kanina pa ka naghihintay kaso sabi ko baka late ka pumasok. Umalis din eh. Iha, may naghahanap sa'yo kanina. Clear ang pangalan ng bata eh. Kanina pa nga nangulit eh. Sabi niya maghihintay daw siya sa'yo. Bumalik ka, girl! Akala ko hindi ka na babalik eh. Look, Claire, na-appreciate ko yung offer mo, pero buo na talaga yung desisyon ko. Hindi ko na talaga kayang bumalik sa pagsusulat. Alam ko naman na yan ang magiging desisyon mo. Pero bago ka mag-decide, may ipapakita muna ako sa'yo.
Dating member ng Sandiwa, yung parents mo. Actually, sila pa nga yung nagbuo nito eh. Ginawa nila to para sa ating mga kabataan. Kasi naniniwala sila na kahit bata pa tayo, kaya nating gumawa ng pagbabago. Sila ang dahilan kung bakit ako nagsimulang magsulat. Kaya Anya, sana pag-isipan mo ha. Daya na naman ma. Bakit pakiramdam ko ang dami ng tinatago sa akin? Ang dami kong tanong pero paano masasagot kung wala na kayo? Kapitan Rodriguez? Illegal na transaksyon? Ang namulat ay hindi na maling pipikit. Ma, Pa, para sa inyo to. Sabi ko na mapapapayag din kita, girl eh. Lakas ko talaga sa'yo. Welcome sa Sandiwa, Anya. Salamat, Claire. Anya! Alam mo na ba yung balita kay Ka? Anong meron? Nako, pinagpipiestahan daw dahil sangkot sa issue ng katiwalian. Ano na mangyayari sa kanya niyan? Iniimbestigahan pa daw eh. Pero this time, hindi na makakalusot yun. Ma, Pa, sana proud kayo sa akin dyan sa taas. Para sa inyong lahat ng ito. Grabe na talaga ang happenings ngayon. Kaya kayo, pumili kayo ng tamang leader, ha? Yes, ma'am. Para sa bayan, para sa kabataan. Sandiwa! Ayan, nakikinig kayo sa Vox Konsolasyon, Tinig ng Pag-asa, Lakas ng Pananampalataya, hatid ng LCUP Campus Hour Season 12, dito lamang sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Ang ganda ng kwento ni Anya, nakaka-relate lahat. Yung parang sinasabi sa atin na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, magpatuloy tayo. No, nakakatuwa yung story niya na ginamit niyang inspiration yung mga magulang niya kahit nawala niya. Pero pumanig pa rin siya sa katotohanan. Tama ka dyan, Kapanalig Evan. Pero may tanong ako, Kapanalig Mira. Para sa'yo, gaano kahalaga ang ating boto para sa paparating na halalan para sa ating kinabukasan? Para sa akin, Kapanalig Evan, ang isang boto ay katumbas na ng isang kinabukasan. Kaya mahalaga na intindihin natin mga kapanalig kung sino nga ba ang mga pipiliing leader. Kung sila ba ay totoo sa taong bayan, sa kanilang mga plataforma, at handa ba silang maglingkod hindi para sa sariling interes, kundi para sa kapakanan ng taong bayan. Ibabalik ko ang tanong sa iyo, Kapanalig Evan. Para sa iyo ba, gaano kahalaga ang ating boto sa paparating na halalan para sa ating kinabukasan? Naku, mahalagang-mahalaga yan yung nag-iisang boto natin. Kasi sa nag-iisang boto natin yan, dito nakasalala yung ating kinabukasan, if maganda ba o hindi. And ganun din, sa nag-iisang boto, nakakalungkot man isipin, pero mayroong mga taong hindi na pinapansin yung isang boto na yan. Ay, bakit ba ako boboto? Isa lang naman yan eh. Sa papanig na lang ako sa marami. So para siyang bandwagon na nangyayari, no? Pero mga kapanalig, bumoto po tayo ng tama at saka gamitin po natin yung nag-iisang boto natin. Dahil kapag nagsama-sama yan, malaki po ang epekto niyan. At alam natin, kapanalig, na sabi nga natin kanina na sobrang halaga na ating boto. Isang boto katumbasan ng malaking epekto sa ating kinabukasan. Kaya naman wag natin sayangin ang
pagkakataong ito upang gamitin ang ating karapatan na bumoto ng tama. Tama ka dyan, kapanalig Mira, dahil nga papalapit na yung eleksyon at pipili na tayo ng mga leader, ang pinakamahalagang tanong natin sa ating mga kapanalig ay, ano nga ba ang klase ng leader yung hinahanap natin? Kailangan ba mayaman? Kailangan ba matalino? Kailangan ba galing sa isang mayamang pamilya? So, ayun, yung mga ganun hinahanap natin. Ang ganda ng mga katanungan mo. Kaya naman tayo ay nagtanong-tanong sa mga kabataan mula sa Malolos, Bulacan. Tayo po'y pakinggan po natin sila. Siguro po para sa yung may kaalaman po sa kabatasan ng Pilipinas yun po. Yun lang po. Okay. Yung quality na hinahanap ko, yung kayang gampanan yung sinasabi niya, kaya niyang gawin lahat. Yun. Saka sinasapuso niya lahat ng ginagawa niya. Okay. Ano sabihin yung tanong ulit? Anong quality ng leader na nahanap niyo bilang isang kabataan? Para po sa akin yung nakikinig po siya sa taong bayan. Kung ano yung suggestions ng taong bayan, ayun yung pinakapagtutunan ng pansin. Kasi kung ano yung suggestions nila, ayun yung pinakakailangan kasi nila. Hindi naman nila sa-suggest yung kung hindi nila kailangan. Yun po. Ako sa akin, transparent. Kasi pag transparent, halos nandun na lahat eh. Tapat ka, tapos wala kang tinatago. Siyempre, pag wala kang tinatago, malinis ka. Yun ang pinakagusto ko sa mga leader. Okay. Kunang sa leader yung hinahanap ko bilang isang kabataan. Bilang isang kabataan, ang quality ng leader na hinahanap ko is yung leader na merong malasakit dun sa nasasakupan niya. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig ng ating Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ng 1:00 ng hapon. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Ano masasabi mo, kapanalig Evan, dun sa mga kabataan ng Malolos, kung anong hinahanap nila sa isang leader? Ako nakakatuwa kasi nakikita natin na kahit na kabataan, mayroon talaga silang hinahanap. Ando doon talaga yung pagpupursigin nila na maging maayos yung ating kinabukasan, yung ating komunidad. Pero gusto ko lang i-point out doon yung salitang transparency. Nabanggit nila yung magagandang mga bagay, pero yung transparency talaga. Yung transparency po yung pagiging bukas at malinaw ng mga tumatakbong kandidato. Kailangan nakalatag lahat yan. Kailangan lahat ng budget, lahat ng mga actions, kailangan nandiyan yan. And pati rin yung kailangan malinaw, hindi yung parang puro pangako lang tayo kapag tayo nasa campaign. 'Di ba? Yung mahirap yung ganoon na kapag puro pangako lang tayo and nasaan yung transparency doon kapag hindi lahat na ipapakita natin, kung ano lang yung pinakadulo lang yung nakikita natin doon sa Diba? Tama ka dyan, kapanalig Evan. Kaya naman, mga kapanalig, mahalaga na maging malawak at matalas ang ating kaisipan, lalo na tayong mga kabataan. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi lang tayo makikinig sa mga pangako, kundi tingnan natin yung background at plataforma na meron ang mga kumakandidato. Lahat naman tayo na nasa social media, diba? Minuminuto, ang daming impormasyon dyan. May opinion, may balita, minsan nga may fake news pa. Kaya naman, mga kapanalig, mabuti na maging mapanuri at critical tayo sa mga impormasyon na nakikita at nababasa natin. Tingnan natin mabuti kung totoo ba yung mga impormasyon, kung ano ba ang source neto, kung legit ba yung mga pinagkuhanan neto. Pwede rin tayo manood ng mga balita at magbasa ng mga balita patungkol sa mga leader na tatakbo. Panigurado may mga interview dun sa mga balita na yun. Doon nila nilalapag yung mga plataforma na meron sila.
Para mas mapalalim pa ang ating usapan, makakasama natin ngayong hapon ay ating mga bisita na magbibigay gabay at bagong pananaw pagdating sa tamang pagboto. Andito po kasama po natin si Kapanalig Edil Guyano, ang Development Department Head ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP National Secretariat for Social Action, Justice and Peace Caritas Philippines. Mapagpalang hapon po, Kapanalig Edil. Magandang hapon sa lahat na kikinig, sa lahat ng kapanalig. Kasama rin natin ngayon si Kapanalig Analong Calzado at Kapanalig Mimot Azdovesa. Analo Calzado and Kapanalig Mimot Azdovesa, mga agta youth ng General Nakar ng Quezon. Sila po ay mga ugbon mula sa organisasyon ng Ugbon, katutubong kabataang umuugat sa kabundukan ng Sierra Madre. At yung Ugbon po na organization nila, mayroon din pong chapter, yung 3KPK, katutubong kabataan para sa karapatang pantao at kalikasan. Mapagpalang hapon po, Kapanalig Mimot, Kapanalig Analu at Kapanalig Edil ulit. Welcome po sa Radyo Veritas 846 po. Nasubaybayan po natin kanina ang kwento ni Anya na kung saan nakita natin ang hirap at kanyang pagbangon at lumaban po siya sa hamon ng kanyang buhay. Pinili din po niya na magsilbi at maging boses ng taong bayan. Kaya naman po, ang una po namin katanungan ay para kay Kapanalig Edil po. Nabalitaan po namin na kayo po pala ay naging National Coordinator for Vote Care. So yung Vote Care po, isa po itong church-led initiative na kung saan pinopromote nyo po ang voter education and election monitoring sa ating bansa. Ang tanong po namin para sa inyo, Kapanalig Edil, may kasaysayan po ng pakikilahok sa pagbabantay na halalan ang CBCP NASA. Ano po yung mga particular na strategies at mechanism ang gagamitin ng isang organisasyon po, ng iyong organisasyon po upang matiyak ang pagiging tapat at maayos na halalan ngayong 2025 midterm election po? Siguro, yung aming organisasyon na unang-una sa yugtong ito, sa panahon ng this coming election, ay wala na yung vote care. Ngayon ay PPCRB yung ano. Yung PPCRB ay yun ang ano ng simbahan, accredited citizens arm ng COMELEC, upang magbantay at makiisa sa COMELEC pagbantay sa halalan. Ang aming karanasan noon sa eleksyon, dahil karamihan naman ng mga volunteers ng PPCRB sa mga simbahan ay aming network yun, sa social action network yun. So kaya nga kami ay nag-standby muna dahil yung PPCRB ay siya yung nag-affiliate yung aming organization. Pero unang-una talaga dapat sa election para mabantayan na maayos ay kailangan yung ating mga botante ay alam nila yung kanilang karapatan at paano bumoto. Tapos yung mga volunteers, kasi hindi lang dapat nating tamang bumoto, kundi bantayan natin na yung ating boto ay mabibilang. At doon din sa election day itself, bantayan talaga yung makina, lalo na ngayon sa ating eleksyon ngayon na yung makina ang nagbibilang at minsan hindi natin talaga nakikita, hindi natin alam yan. Pero in a way, binabantayan natin yung mga proseso, yung mga steps para makita natin na sana ay nasunod at sa atin ay dapat yung binilang ng makina ay tama. So, yun siguro ang sa ngayon ang strategy. Of course, kailangan natin bantayan yung lahat ng proseso ng ginawa ng COMELEC para ma-ensure na yung ating mga mamamayan, yung ating boto ay talaga mabibilang during election. Ayun, maraming salamat po, Kapanalig Edil. Narinig natin mga kapanalig na binabantayan talaga ng organisasyon nila Kapanalig Edil ang proseso ng pagboto, na pinapaalalahanan din po tayo na bumoto tayo ng tama at gamitin natin ang karapatan natin bumoto. At saka yung sinabi ni Kapanalig Edil na hindi lang basta binabantaya bumoto ng tama, kundi bantayan din yung boto if tama ba yung lumalabas talaga. Yung dami, yung bilang, yun nga ang maganda doon. May mga taong, may mga organisasyon, mga samahan na responsible para doon and tapat naman sila. Dapat talaga maging tapat at wag tayong matakot na humingi ng accountability ba sa kanila. Dahil karapatan po natin malaman kung transparent ba ang naging botohan. Kasi sa atin din ang maapektuhan noon kung hindi, diba? Tama ka dyan. Maraming salamat po, Kapanalig Maraming salamat Edil. po. Pero para naman sa susunod na katunangan, para sa Kapanalig Mimot, bilang isang kabataang agta,
sa paanong paraan mo nakikita na mas mauunawaan ng kandidato ngayong halalan ang iyong mga pangangailangan bilang mga katutubo? Ano ang mga programang nais nyo maipatupad sa inyong komunidad po? Yung mapagpalang hapon po, Mapagpalang Kapanalig hapon po. Analu and Kapanalig Mimot. Isang mapagpalang hapon din po sa ating lahat. So, yung nakikita po namin na sa aming komunidad, siguro ay tingnan ng mga kandidato din kung ano talaga yung sitwasyon dun sa komunidad. At kanilang pakinggan po yung mga sinasabi namin. Hindi lang basta sila yung masusunod. So, makinig din sila mismo dun sa mga tao nasa community dahil paano nila malalaman kung ano po yung mga nangyayari sa community. Tama yun kasi sabi nila na tingnan din sila. Wag hindi lang basta parang puro patupad ng patupad, pero tignan din sila kung ano yung pangangailangan nila, kung ano yung importansya na kailangan yung atensyon na hinihingi nila. Kasi hindi rin pwede yung parang magpapatupad lang tayo doon and then hindi naman magiging useful yung ipapatupad natin doon, Tapos dapat yung mga pinapatupad para sa lahat. Oo. Walang maiiwan. At Oo. mga kapanalig, gusto lang po namin i-share na sina Kapanalig Mimot at Kapanalig Analu ay nagmula pa po sa general na car mula pa sa probinsya ng Quezon Province. So Naku, nag-effort nakakatuwa. talaga Ang sila layo. na Grabe. pumunta po dito para maipahayag ang opinion nila patungkol sa Ay, election nandoon po. yung dedication nila na ang layo-layo ng babiyahihin mo. Pero meaningful naman po yung pagpunta nyo rito. Maraming salamat po. Ngayon para naman po kay Kapanalig Analu, may kasaysayan ng pakikilahok sa pagbabantay ng halalan ito po, ang mga agta at iba pang mga komunidad ng katutubong pamayanan, IPs, ay madalas may matatanging pangangailangan at mga alalahanin na naiiba sa pangkalahatang populasyon. Ang pinakamabigat na isyong kinakaharap ng kabataang agta sa kasalukuyan? Paano mo inaasahan na matutugunan ng mga kandidato sa darating na midterm election sa 2025 ang mga ito po? Magandang hapon po sa ating lahat. Para po sa akin ay unawain ng mga tumatakbong kandidato kung ano yung kayang gampanan o gawin ng isang kabataang agta upang mapalawak nila, masuportahan ang mga agta na ilabas yung kanilang gustong hinain sa kanilang komunidad. Yun po, yung mailabas yung pinaka hinanaing ng mga agda natin na kababayan, no? Importante yun kasi parang tumatawag sila na pakinggan nyo rin kami. Kasi Oo. lahat sila, may mga boses din na dapat talaga pakinggan. May mga karapatan din sila. Oo. Mga kapwa Pilipino rin po sila, mga kapanalig. Para po kay Kapanalig Edil, nabalitaan din po namin na kayo po ay nag-participate sa mga webinars and forums na kung saan napag-usapan ang problema dito sa ating bansa, katulad na lang ng 2022 election at ang mga karapatan din ng ating mga katutubo. Sa tingin nyo po, Kapanalig Edil, dun po sa organisasyon nyo po, paano nyo po matutulungan ang ating mga kapanalig na mga katutubo po para po mapakinggan po sila? Sa sitwasyon natin ngayon ay parang yung mga kandidato ay hindi nakikinig. Kailangan kumilos yung mga tao. At alam natin na minsan minamanipulate pa, in-exploit pa ng mga kandidato yung ating mga mamamayan, mga katutubo sa pamagitan ng ayuda, kung anumang tulong, vote buying, at sana ito ay maintindihan di lang ng mga katutubo kundi ng lahat nating mga mamamayan na yung ating pagboto ay witnessing yan. Yun ang ating pagsabuhay ng ating pananampalataya para sa kabutihan ng nakararami. At kung hindi natin maintindihan yan, na ito ay sagrado at nag-expression ng ating dignidad, madali nating itong ibinta, madali nating tumanggap ng ayuda, parang gusto nating yung winning versus witnessing. Ang karamihan sa ating mga tao, ang mamamayan, ay yung sino yung manalo. Hindi pinanindigan yung ating ano ba yung ating pinanindigan bilang tao. Kaya yung sa ating mga webinars na sinasabi noon, hinikayat natin yung ating mga botante na sana, kasi mahirap yung ano yung palagay ko, dapat siguro ay
mayroong discernment at saka discussion as a community. Kasi madali tayong minsan ay yung ating ang ating tawag dito, yung ating sa palagay ay minsan hindi naman yun ganun sa ibang tao, pero kung ang mga tao ay matutong magdiskusyon, mayroon silang pinag-usapan at napagkasunduan, yun ay isang maganda, dahil ibig sabihin nanindigan sila bilang komunidad, hindi lang isang tao, bilang komunidad, kung sino yung mga kandidato na dapat nilang iboto para sa kanilang kapakanan. Maraming salamat po, Kapanalig Edil, no, na ang ganda ng sagot ni Kapanalig Edil, no, na dapat tandaan talaga ng, hindi lang ng mga botante, pero yung mga tatakbo din na bilang leader, na hindi lang dapat para sa sarili nilang interes, dapat para sa taong bayan talaga yung pagsisilbi nila. At saka yung sinabi ni Kapanalig Edil na yung tungkol sa ayuda na, oo, tama, maganda yung pamimigay ng pagtulong sa kapwa, pero mas maganda if gawin natin kung ano yung talagang kailangan ng mga tao, kung ano yung kailangan ng isang community. Hindi lang basta bigay ng ayuda, bigay ng kung ano-ano, pero hindi naman nasusolusyonan yung talagang problema ng community. Tama ka dyan, Kapanalig Evan. Kaya naman, mga kapanalig, at tandaan po natin na ang election po, hindi po siya pang isang araw lang. Ilang taon po tayong pagsisilbihan at tutulungan ng mga kandidato, kaya mainam po na maging malawak ang ating kaalaman sa mga iboboto nating mga leader. Oo, tsaka ang lagi po natin tatandaan na kapanalig na bumoto po tayo ng tama, kasi para doon naman sa mga tumatakbo, at tandaan po natin na kailangan may alam po tayo. Kasi kung ako tatanungin ko ano hinahanap ko sa mga kandidato, ang sasabihin ko, yung may alam, yung matalino, yung kayang solusyonan yung problema ng isang community. Katulad po ng mga agta. Diba? May mga kailangan po sila na kailangan masolusyonan. Diba? Sa mga kandidato po, kailangan alam nila na hindi dapat training ground yung gobyerno po. Tama ka dyan, Kapanalig Evan. Ako, ayan, napakaganda ng ating panayam sa ating mga special guest. Ngunit, wag po tayong aalis dahil magbabalik po ang Vox Consolasyon matapos ang ilang patalastas. Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12. Ngayong midterm elections, mahalagang alamin ang mga pangunahing impormasyon na kakailanganin upang maayos na isagawa ang iyong pagpili ng mga susunod na servant leaders. Narito ang mga dapat mong gawin upang malaman ang iyong precinct number online. Una, gamit ang iyong cellphone o computer device, hanapin ang official precinct finder portal ng COMELEC, https://precinctfinder.comelec.gov.ph. Ikalawa, basahin ang paalala na lalabas at pindutin ang continue. Ikatlo, sa inyong screen, papipiliin kung ikaw ay local o overseas voter. I-click ang bilog na nasa tabi ng option na wastong naglalarawan sa iyo. Ikaapat, puna ng mga mahalagang detalye ang form na lalabas, katulad ng iyong pangalan, kaarawan, at kinabibilangang syudad o munisipalidad. Pagkatapos ay pindutin ang proceed. Ipapakita sa iyo ang status ng inyong registration, polling place, at precinct number. Ngayong darating na halalan, bumoto ng mga susunod na servant leaders na magsusulong at maglilingkod sa layunin ng Diyos at sambayanan. Simbahan at Halalan 2025 Midterm Elections. One Godly Vote. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Immaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854 at ang debusyong ito sa mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa. Flores de Mayo. Vox Consolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya.
LCUP Campus Hour Season 12. Ayan, kayo po ay nakikinig sa Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya, hatid na LCUP Campus Hour Season 12. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Pero magbasa muna tayo ng mga texts, messages ng ating mga kapanalig, no? Galing kay 9541, Good PM young sisters and brothers, and Victor, para sa akin, ang leader na dapat iboto ay yung alam yung tunay na pagkatao. Makadiyos, makatao, makalikasan, yun mahalaga ay transparency at hindi dapat padadala mga botante na ma-educate. Padadala ang mga ma-edukante na mag-educate, pairalin budhi at isipin kapakanan din ng susunod na henerasyon. Brad Rafael ng Nabotas. Maraming salamat po, no? Tama naman talaga yung sinabi niya na hindi naman talaga dapat pairalin yung sarili nilang interes at dapat makadiyos, makatao at makalikasan. Galing din kay Kapanalig Luis Santos. Good afternoon po. Pwede po pakigreet po mo yung inaanak ko sa kumpil, maging model at talent na si Joshua Gabrino ng happy birthday ngayong araw. May May 3. Galing po ito kay Ninong Luis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community ng Mandaluyong. Salamat po. God bless po. Thank you po. Happy birthday po. Ayan po, no, ang ganda nung usapan natin kanina. Para po sa huling tanong po namin ay para sa inyong tatlo po, Kapanalig Edil, Kapanalig Nimot at Kapanalig Analu. Ano po yung panawagan nyo sa magiging bagong mahalal na leader po? Kapanalig Edil po muna tayo. Bago sagutin yun, gusto kong i-correct na hindi lang natin alam yung qualification, yung sinabi nating makatao, makadiyos, makakalikasan, transparent. Kasi mahirap yan, mahirap nating malaman kung sino sa mga kandidato. Kaya dapat nga talagang magkaroon ng discernment and discussion yung mga tao para malaman nila. Kasi yung sa aming mga voters education, pagkatapos ng voters education, sabihin natin yung mga qualification, tapos sabihin ng mga nag-attend, sino yun? Kasi hindi naman nila alam yun. Anyway, yung panawagan natin sa mga mananalo, sinabi mananalo, sana yung mga nanalo ay talagang itaya nila kanilang buhay para sa kaayusan, sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa mga api sa ating lipunan. At ito ang gusto nating panawagan, na maging totoo sila, na pairalin nila yung kanilang pagtaya sa kanilang buhay para sa kapakanan ng mga mamayan. Hindi yung para payamanin ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya, kagaya ng mga political dynasty, kundi para sa kaayusan ng ating lipunan ng mamayan, lalo na sa mga katutubo, sa mga magsasaka, mangisda, yung mga sektor sa ating lipunan na talagang said sa kahirapan. Yun gusto nating dapat matulungan at mabigyan ng pag-asa, kasi yun naman ang kanilang dapat gampanan sa ating pamahalaan. Maraming salamat po, Kapanalig Edil. Para po kay Kapanalig Nimot po. So yun, kami po sa aming community, napakadami pong issue ngayon na aming hinaharap. Isa na po dito yung pagtatayo ng mga proyekto na lubhang makasisira, makagugulo sa aming mga pamayanan. Hindi lang po masisira nito yung kalikasan na iniingatan namin kung saan kami ay talagang malalim yung connection namin sa kalikasan. Dito din po nakaugat yung kultura namin na kung saan ay kung matutuloy nga yung Kaliwa Dam Project dun sa amin ay lubang makakaapekto po ito, hindi lang po sa aming mga katutubo na naninirahan doon. So yung panawagan ko po sa mga kinauukulan, sa lahat na po, na bigyang pansin yung mga ganong mga issue, dahil hindi lang po siya para sa mga katutubo, hindi lang po kami yung naaapektuhan. Naniniwala po kami na hindi talaga makabubuti sa lahat yung mga proyekto na dinadala sa mga community. At siguro bigyan din kami ng pansin yung mga boses namin. Naiiyak ako. Bigyan pansin yung mga boses namin na mapakinggan po. Opo, mapakinggan. Tama naman. Tama naman po yung Kapanalig Nimot.
Maraming salamat po, Kapanalig Nimot nun. Para po sa inyo, Kapanalig Analu. So, halos pares din lang naman po dahil isang lugar lang naman po kami. Yun nga po, panawagan ko po sa aking mga kasamahan at sa mga ibang bumuboto na kapag bumoto po tayo, piliin po natin yung karapat-dapat at may puso sa iba. Iiyak. Okay lang po. Okay lang po. Naiintindihan Hindi po lang namin po kayo. yung pansariling interest, kundi po pang malawakan yung kanilang bigyang yung mga project po pansin nila. o bigyang halaga para wala pong may iwan. Yun lang po. Maraming salamat po. So yung pinakapanawagan talaga nila, pakinggan nyo kami, tignan nyo kami. Kasi sila ay may boses at Oo. karapatan din. Tayo ang may kapangyarihan sa eleksyon, ang mamamayan. Dapat pakinggan talaga dapat. Tama po, no, lalo na sa mga kabataan. Tayo ang isang magiging way para mapakinggan ang boses ng mga kababayan nating galing sa AITA. And yun sa AITA Youth. sinabi ni Kapanalig Analu na hindi lang yung sarili nila. Kapag tayo ay tatakbo, kapag tayo ay magiging public figure, wag natin unahin yung sarili natin, bagkus unahin natin yung nakararami, yung community natin, ano? And yung ipo-point out ko lang yung sinabi ni Kapanalig Edil na yung discernment talaga ng mga tao, kailangan discernment yun, yung malalim na pag-obserba sa mga kandidato. Hindi lang basta yung para makikita lang natin sa TV, makikita lang natin sa kung saan-saan, pero yung discernment, mag-search tayo, 'di ba, sa internet. Magbasa tayo ng mga dyaryo, 'di ba? Yung sa Veritas, makinig tayo sa Veritas. Hindi ba? Parang yung sabi nga ni Kapanalig Edil na hindi dapat pagpapayaman yung pagtakbo. Hindi kailangan 'yon. Dapat hindi talaga unahin ang sariling interes. Nako, ayan, napakaganda po na ating panayam sa ating mga special guest. Maraming salamat po ulit, Kapanalig Edil, Kapanalig Mimot at Kapanalig Analu. Talaga sobrang importante ng paksang ito para sa narapit na halalan 2025. Naway mga katulad namin ay may makuha rin kayong mga mahalagang aral para sa papalapit na eleksyon. Ayan po. Tama ka dyan, Kapanalig Mira. Maging inspirasyon na sana tayo ng kwento ni Anya na hindi natatakot sumubok at piliin yung sarili, yung tiwala na meron siya. Hindi lang sa kanyang sarili pero pati na rin sa mga taong nasa paligid niya. Diba, mga Kapanalig, bumoto po tayo talaga ng tama. Yun po talaga ang pinaka main point natin dito. And yung discernment po, ika nga ni Kapanalig Edil. Marami tayong natutunan ngayon, Kapanalig. Para magpatuloy at mas baybayan pa ating sunod na paglilingkod, pwede nyo i-follow ang DZRV846 sa Facebook page. Pwede nyo rin i-follow ang aming Facebook page, LCUP Campus Hour Vox Consolacion. Mga Kapanalig, dito po nagtatapos ang ating programa para sa ngayong araw. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon para isang makabuluhang talakayan na puno ng pag-asa at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod, Mira Nicolas. At ako naman ang inyong lingkod, Evan Clemente. Magsama-sama po ulit tayo sa kwentuhan na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ito ang Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya, hatid ng LCUP Campus Hour Season 12. Dito lamang yan sa DZRV 846, sumainyo ang katotohanan. Sa gitna ng pagod at pag-aalinlangan, naririnig mo ba ang tinig ng pag-asa? Isang programang puno ng inspirasyon, na handog ng kabataan at para sa kabataan. Ito ang Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Makakasama niyo sina Evan Clemente at Mira Nicolas tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa bawat araw may bagong pag-asa, sa bawat puso may tinig na kay ganda. Vox Consolacion sa ating paglalakbay, gabay at liwanag, tungo sa tamang daan. Tinig ng pag-asa at pananampalataya, sa bawat puso ating maririnig.
Vox Konsolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan, iyan ang ating hiling. Sa mga unos ng buhay, di tayo susuko. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyo. Vox Konsolasyon ang ating sandigan sa oras ng alinlangan. Patuloy lang ang laban. Tinig ng pag-asa at pananampalataya, Sulog dating maririnig. Vox Konsolasyon, hatid ng Veritas, pag-ibig at kapayapaan, iyan ang ating hiling. Sa pang-araw-araw na buhay, Salita ng Diyos sa atin ay gabay. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 12.